Magandang araw sa iyo. Meron tayong isang napaka-interesanteng theological text dito. Mhm. Sinusuri nito ang isa sa mga siguro pinakapundasyon ng maraming kwento sa mundo. Yung istorya ni Adan, Eva, at syempre yung dalawang mahiwagang puno sa hardin ng Eden. Oo. So ang misyon natin ngayon, himayin natin to. Aalamin natin kung paano ipinapakita ng pananaw na ito na ang kwento ay hindi lang tungkol sa simpleng pagkagat sa isang prutas, kundi isang malalim na alegorya tungkol sa pag-ibig, batas, at kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng buhay. Tama. At ang ganda sa pagsusuring ito, tinatanggal niya tayo sa literal na pagbabasa. Di ba? Oo, eksakto. Sa halip, itinuturing niya ang Eden, ang mga puno at maging ang pagpapalayas kay Adan bilang mga simbolo. Ang pinupunto rito ay kung paano ang isang utos ay nagiging salamin ng kung ano na ba talaga ang nasa puso ng isang nilalang bago pa man siya gumawa ng anumang aksyon. Okay, sige. Simulan na natin sa pinakadramatikong bahagi na alam nating lahat. Mhm. Yung pagpapalayas kay Adan at Eva mula sa paraiso. Ang laging tanong, bakit? Yung simpleng sagot ay, kasi sumuway sila. Pero ang argumento dito, mas komplikado pa pala. Oo, at dito nagsisimula yung pagbabago ng pananaw, hindi lang ito simpleng parusa. Ang paliwanag dito ay isa itong kilos para pigilan si Adan na gawin ang isang bagay na mas malala pa. At ano yun? Ang kumain mula sa puno ng buhay habang nasa estado siya ng pagkakasala. Ang lohika sa likod nito na binabanggit sa Genesis ay kung makakain niya iyon, mabubuhay siya ng walang hanggan sa kanyang kalagayan. Linawin ko lang. So imbes na mabuhay ng walang hanggang sa paraiso, mabubuhay siya ng walang hanggan sa pagdurusa. Ganun na nga. Isipin mo isang buhay na walang katapusan, pero puno ng hiya, takot at pagkakahiwalay mula sa pinangmumulan ng pag-ibig at kabutihan? So, magiging isang walang hanggang impyerno ang buhay niya. Oo. Kaya, ng pagpapalaya sa kanya at paglalagay ng bantay sa puno ng buhay ay sa isang kakaibang paraan, isang kilos ng awa. Awa. Oo, awa. Pinipigilan siya mula sa isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Gets ko yung punto. Pero aminin natin, para kay Adan, parusa pa rin yun, di ba? Oo naman. Mula sa perpektong hardin, itatapon ka sa labas para maghirap. Paano tinutuloy ng interpretasyong ito yung ideya ng awa at yung realidad ng parusa? Napakagandang tanong niyan. Tinutuloy niya ito sa pamamagitan ng isa pang simbolo, ang Eden bilang ang kabanal-banal na dako. Yung Holy of Holies sa templo. Tama? Hindi lang ito basta hardin, ito ang lugar kung saan nananahan ang presensya ng Diyos. At tulad ng sa templo, may mga patakaran para makapasok. Kailangan mong maging dalisay. Okay? Ang mga kerubin at ang nag-aapoy na espada na nagbabantay sa puno ay hindi lang mga security guards. Sila ang simbolo ng tabing o kortina sa templo, yung harang sa pagitan ng banal at ng karaniwan. So, dahil sa pagsuway ni Adan, hindi na siya itinuring na dalisay o malinis? Mhm. Kaya otomatiko, nasa labas na siya ng sagradong espasyo. Hindi na siya pwedeng pumasok. Ganon nanak. Ang pagsuway niya ang nag-disqualify sa kanya. Kaya't ang pagpapalayas ay hindi lang isang arbitraryong parusa, kundi isang natural na konsekwensya ng kanyang pagbabago ng estado. At yung paghirap niya sa labas? Yan. Tatalakayin natin mamaya kung paano iyon ang naging susi para sa kanyang posibleng pagbabalik. Okay, dito tayo sa konsepto na talagang, para sa akin, nagpabago sa pananaw ko sa buong kwento. Ang puno ng buhay at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Mhm. Lagi nating iniisip na dalawang literal na puno yan. Pero ang sabi dito, ang mismong utos ng Diyos, yung huwag kakainin ng bunga, ay kumakatawan sa dalawang puno. Oo. Paanong nangyari yun? Iisa lang ang utos, pero dalawa ang puno. Medyo nakakalito. Ito talaga ang puso ng argumento. Ang paliwanag ay, iisa lang ang utos, pero ang epekto o resulta nito ay nagbabago. Depende sa disposisyon ng puso ng tumatanggap. Para itong isang gamot. Sa isang taong may tamang diagnosis, lunas to.
Pero sa taong hindi ito kailangan o may allergy, ito ay lason. Okay, sige. I-breakdown natin yan. Paano ito naging puno ng buhay? Sige, para sa isang nilalang na ang puso ay nakatuon sa pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, ang utos ay hindi isang pasanin. Okay. Isa itong konfirmasyon ng relasyon. Ang pagsunod dito ay nagpapatibay ng kanyang koneksyon sa pinagmumula ng buhay. Kaya, ang utos na iyon ay nagsisilbing daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ito ang puno ng buhay. So, parang ang pagsunod ay pagpapakita lang ng pag-ibig na naroon na in the first place. Tama. Okay, so kung tama ang puso mo, ang utos ay nagbibigay buhay. Nagpapatibay lang ng kung ano na ang naroon. Pero paano naman ito naging puno ng kaalaman ng mabuti at masama? Dito naman papasok yung kabilang side. Para sa isang nilalang na ang puso ay makasarili, na mas pinipili ang sariling kagustuhan kaysa sa Diyos, ang parehong utos na iyon ay nagiging isang salamin. Salamin. Oo, bigla, ang utos na dati ay gabay lang ay nagiging isang akusasyon. Ito ang naglalantad sa kanyang pagsuway. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kaalaman sa pagkakaiba ng mabuti na hindi niya ginawa at masama na siyang pinili niya. Ah! Kaya ang utos ang nagiging basehan ng hatol at sa huli ng kanyang espiritual na kamatayan. So, hindi pala yung utos mismo ang problema. Para siyang litmus test lang. Kung anong kulay ang lalabas, depende sa kung ano na ang nasa loob mo bago mo pa isasaw yung papel. Ganun na nga, isang batas, dalawang resulta. May isang analohiya sa text na talagang tumatak sa akin. Inihalin tulad nito ang ginawa ni Adan sa isang lalaking nangangalunya. Oo, isang napakabisang analohiya. Ang punto roon ay ang akto ng pangangalunya ay hindi ang simula ng problema. Hindi siya yung cause? Hindi. Ito ay ang huling patunay ng isang problemang matagal nang nasa puso. Ipinapakita lang ng kilos niya kung gaano nakababa ang pagtingin niya sa halaga ng kanyang asawa at ng kanilang sumpaan. Ang pagsuway niya ay refleksyon lang. Refleksyon lang ng kung ano ang tunay na pinahahalagahan niya. Oo. Ganon din daw si Adan. Ang pagkain niya ng bawal na bunga ay hindi ang sanhi ng kanyang pagbagsak. Ito lang daw ang nagpakita sa lahat, pati na sa sarili niya, kung gaano nakababa ang pagtingin niya sa halaga ng puno ng buhay. Yung buhay na kasamang Diyos. Oo, kumpara sa halaga ng sarili niyang kagustuhan. At dyan pumapasok ang tanong, ano ba talaga ang kasalanan? Yung pagkain ng prutas o yung estado ng puso niya bago pa man niya ito kinain? Eksakto. At dyan tayo dinadala sa isa sa mga pinakamalakas na pahayag sa buong pagsusuring ito. Ito yung linya na talagang tumatak sa akin. Sabi dito, hindi, ang mga patay na ang kumakain ng bunga ng kaalaman. Wow, iba yung dating nun. Kasi buong buhay ko ang pagkakaintindi ko sa kwento ay kumain siya kaya siya namatay. Pero baliktad pala ang argument dito. Parang sinasabi na namatay na siya, kaya siya kumain. That changes everything. Napakakalinaw ng pagkakaintindi mo. Iyan mismo ang punto. Ang argumento ay si Adan ay patay na sa espiritual na aspeto noong sandaling mas pinili niya at mas minahal niyang sarili niyang desisyon. Na kinakatawan ni Eva sa tagpong yon. Oo. Kesa sa relasyon niya sa Diyos, ang puso niya ay tumalikod na mula sa pinagmumula ng buhay. Kaya, ang pagkain ng bunga ay hindi ang sandatan na pumatay sa kanya. Ito ang death certificate. Tama. Ito ang ebidensya na nagpapatunay na ang pasyente ay wala ng buhay sa loob. Kaya pala, yung utos o yung bawal na bunga ay nagsilbing isang diagnostic tool. Isang diagnostic tool. Hindi ito ang lumikha ng sakit, pero ito ang nagbunyag na may sakit na pala. Binabanggit nga dito ang mga sulat ni Pablo sa Roma, di ba? Sinasabi na sa pamamagitan ng kautusan ay dumarating ang pagkakilala sa kasalanan. Oo. Hindi ang kautusan ang nagdulot, ito lang ang nagbigay pangalan sa karamdaman na naroon na. Tama. At ang diagnosis na iyan, kahit masakit, ay napakahalaga. Dahil nabunyag ang tunay na kalagayan ni Adan, naging malinaw na siya ay hiwalay sa Diyos. At dahil sa pagbubunyag na ito, nabuksan ang daan para sa susunod na yugto. Ang paghahanap ng lunas. Ang paghahanap ng lunas. Isipin mo, kung hindi mo alam na may cancer ka, hindi ka maghahanap ng gamot, hindi ka sasalilam sa chemotherapy. Sa paraang ito,
Ang puno ng kaalaman, ang diagnosis, ang naging unang hakbang para mapagtanto niyang kailangan ang puno ng buhay. Okay, let's unpack this. So, na-diagnose na si Adan. Alam na nating lahat na may sakit ang sangkatauhan, isang pusong hindi kayang sumunod ng perpekto. Mhm. Kung ganoon, paano na siya makakabalik sa puno ng buhay? Paano niya lalampasan yung mga kerubin at yung nag-aapoy na espada na nagbabantay sa Eden? Imposible na para sa kanya. At yung tanong na yan, yung pag-amin sa imposibilidad, ang nagbubukas sa pinto para sa solusyon na inilalatag dito. Ah, okay. Dito na ngayong ipinapasok ang konsepto ng krus at ni Jesus bilang kasagutan. Kung si Adan ang kumakatawan sa sangkatauhan na ang puso ay sumuway, si Jesus naman ayon sa pananaw na ito, ang kumakatawan sa perpektong pagsunod. Pagsunod na galing sa perpektong pag-ibig, Oo, siya ang sagisag ng isang nilalang na ang puso ay laging nakahanay sa Diyos, kaya siya ang mismong puno ng buhay. okay. At ang krus, ano ang papel nito sa paglampas sa mga kerubin? Kung ang mga kirubin at ang espada ay simbolo ng tabing sa templo na humaharang sa atin mula sa presensya ng Diyos. Na si Adan ang naglagay doon in a way. Oo, ang krus ang sinasabing pumunit sa tabing na iyon mula itaas hanggang sa ibaba. Ito yung kaganapan sa bagong tipan nung namatay si Jesus. Ang pagkapunit ng tabing ay simbolo na ang daan ay bukas na muli. Pero hindi dahil sa sarili nating galing. Hindi, kundi dahil sa sakripisyo at perpektong pagsunod ng isa na kumatawan sa atin. Ang krus ang paraan para malampasan ng espada dahil ito ang sumalo sa hatol na para sana sa atin. Ah, kaya pala bumabalik na naman tayo sa ideya na ang pagpapalayas kay Adan ay isang uri ng awa. Oo, Kasi kung hindi siya pinalayas at hindi siya naghirap, baka hindi niya naramdaman yung pangangailangan para sa isang tagapagligtas. eksakto. Balikan natin yung analohiya ng may sakit. Kung na-diagnose ka pero wala kang nararamdamang sintomas, baka baliwalain mo lang, di ba? Totoo. Pero kapag nagsimula ka ng manghina, kapag naramdaman mo na ang sakit, doon ka magmamadaling humanap ng lunas. Ang pagdanas ni Adan ng pagod, paghihirap at kamatayan sa labas ng Eden ang mga sintomas na nagtulak sa kanya na mapagtanto ang lalim ng kanyang problema. Sa to yung paghirap ang naging guro. Ang paghihirap ang naging guro na nagturo sa kanya na hanapin ang daan pabalik. At ang daan na iyon, ayon sa interpretasyong ito, ay ang cross, ang ultimong pagpapakita ng pagsunod na nagmula sa pag-ibig, hindi sa takot. Ang eksaktong kabaliktaran ng pagpili na ginawa sa hardin. At ito ang nagdadala sa atin sa pinakamalaki at marahil pinakamahirap na tanong sa lahat na tinatalakay rin dito. Ang tanong na, bakit? Oo, yan talaga ang tanong. Bakit? Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ang lahat ng ito sa simula pa lang? Kung alam niyang mangyayari ito, bakit pa niya itinuloy? At ang karaniwang sagot dyan ay malayang kalooban o free will. Tama, yung ideya na binigyan tayo ng kalayaang pumili. Iyan ang pundasyon dahil binigyan ng Diyos ang kanyang mga nilikha ng kalayaang pumili. Hindi niya sila maaaring pilitin na mahalin siya o sumunod sa kanya. Kasi ang pag-ibig na sa pilitan ay hindi tunay na pag-ibig. Hindi. Ito ay pamimilit. Kaya sa halip na pilitin, ang kailangan niyang gawin ay hikayatin sila. At ayon sa argumento, ang krus ang sukdulang panghihikayat. Ito ang pinakamalakas na pagpapakita ng kanyang pag-ibig. Na idinisenyo para hikayatin ng isang pusong may malayang kalooban na piliin siyang muli ng kusa. Ganoon na nga. Teka, medyo mabigat yan. Kasi may isa pang mas komplikadong ideya na binabanggit dito. Ang kaalaman ng Diyos sa lahat ng bagay, yung foreknowledge niya. Sinasabi na alam na niya bago pa man likhain ng lahat ang bawat pagpili ng bawat nilalang. Kung ganoon, parang sinadya ang pagkakamali para sa mas malaking kabutihan. Paano ipinapaliwanag yan ng hindi ginagawang may akda ng kasalanan ng Diyos? Ang pinag-uusapan at kailangan natin itong himayin ng mabuti. Ang argumento ay, hindi ginusto ng Diyos ang kasalanan pero sa kanyang walang hanggang karunungan, nakita niya kung paano gagamitin ang malayang pagpili ng kanyang mga nilikha. Pati ng kanilang mga pagbasag. Oo, para sa isang mas dakilang layunin.
Hindi niya isinulat ang script ng kasalanan, pero isinulat niya ang script ng pagtubos na tumutugon dito. So, parang isang grandmaster sa chess. Alam niya ang lahat ng posibleng galaw ng kalaban at mayroon na siyang nakahandang tugon para sa bawat isa na laging hahantong sa kanyang tagumpay. Magandang analohiya yan. Ang paliwanag dito ay, sa kanyang kaalaman sa lahat ng posibleng nilalang na maaari niyang likhain, pinili niyang ilagay sa hardin ang isang Adan na mabibigo. Teka, mabibigo. So pinili niya yung mabibigo? Hindi dahil pinilit niya si Adan na magkamali, kundi dahil alam niya na ang pagbagsak ng partikular na Adan na ito, na malayang pinili, ay magiging perpektong entablado para ipakilala ang plano ng pagtubos sa pamamagitan ng krus. Ah, okay. Gets ko. Ang layunin, ayon dito, ay hindi lang para ibalik ang mga bagay sa dati. Ang layunin ay para ultimong alisin ang mismong posibilidad ng kasalanan at kamatayan sa buong sanlilikha. Nang tuluyan. Nang tuluyan, Okay. Kailangan kong iproseso yan. So, ang pagbagsak ay naging kinakailangang hakbang para sa isang mas matagumpay na katapusan. Isang universo kung saan ang kasalanan ay hindi na posible dahil ang lahat ng nilalang na may malayang kalooban ay nakita na ang resulta ng pagsuway. at ang sukdulan ng pag-ibig ng Diyos. At dahil doon, malaya na nilang pinili ang pag-ibig. Nakakaluluwa isipin. Nakakalula talaga. Pero iyan ang lohika na inilalatag dito. Na ang kwento ay hindi nagtatapos sa pagbabalik sa Eden. Nagtatapos ito sa isang bagay na mas dakila pa kaysa sa Eden. Isang estado kung saan ang pag-ibig ay nasubok, napatunayan at pinili ng may buong kalayaan. Kaya, matapos nating himayin ang lahat ng ito, ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Malinaw na ang kwento ng Eden sa pananaw na ito ay hindi lang tungkol sa isang prutas. Hindi talaga. Ito ay isang malalim na salaysay tungkol sa puso. Kung paano ang isang utos ay maaaring maging buhay o kamatayan, depende sa kung ano na ang nasa loob natin. Ipinapakita nito na ang tunay na pagsunod ay hindi nagmumula sa takot sa parusa. Nagmumula ito sa pag-unawa. Oo, sa pag-unawa sa isang sakripisyo ang ginawa dahil sa dalisayang na pag-ibig. Ang utos ay salamin lang, ang puso ang pinangmumulan ng lahat. At bilang panghuling palaisipan para sa iyo, nahango mismo sa lohika ng ating pinag-usapan. Sinasabi dito na kailangan ng puno ng kaalaman para mapagtanto ni Adan na siya ay patay at kailangan niya ang puno ng buhay. Kung ang pag-alam na ikaw ay may sakit ang unang hakbang para gumaling, ano sa tingin mo ang bawal na bunga sa buhay mo ngayon? Isang utos, isang katotohanan, isang relasyon na kapag hinarap mo ay nagpapakita ng isang bagay tungkol sa iyong sarili na kailangang mong aminin para mahanap mo ang tunay na buhay.